Yo! What's up PBA fans? Si Chris Macolo ay nagbabalik sa Pilipinas. Yes, you heard it right. Confirmed na mismo na TNT Team Manager Jojo Lastimosa na si Simac ang papalit sa pwesto ng nag-iisang super import na si Bolbol. Nakita siya mismo na lumapag sa NAIA and nakita na rin siya sa MOA Arena na nanonood ng Game 3 sa semis matchup sa pagitan ng TNT at Meralco. Ang tanong ng lahat, kaya ba niyang bitbitin ang tropang 5G hanggang sa dulo? So alam nating lahat na sobrang laking heartbreak para sa TNT fans yung nangyari sa Game 2. Isang devastating season-ending Achilles injury ang tumapo sa dominanting laro ni Bolbol. Napakahirap palitan ng isang high-level caliber import na katulad niya, lalo na't git-gitan yung labanan para sa spot sa finals. Sobrang naging vocal at active naman si Macolo sa Twitter simula nung mangyari yon, na tila nagpapahiwatig na handa siyang sumalo sa mabigat na responsibilidad na iniwan ni Bolbol. Pero alam nyo bang hindi agad si Simac ang unang tinarget ng TNT management? Grabing taranta or cramming yung nangyari sa front office ng tropang 5G in a short notice. Sinubukan nilang kunin ang mga NBA veterans na sina Marquis Chris, si Darius Days, pero hindi pinalad na matuloy ang mga usapan. In a desperate move, sinubukan pa nilang isign ang former UAAP MVP na si Malik Diouf. Kaya lang dahil sa sobrang gipet ng oras, hindi umabot at hindi na process ang mga legal papers ni Diouf bago mag Game 3. Dahil walang import na nakasalang, pumasok ang TNT sa Game 3 na all-Filipino lineup kontra Meralco Bolts. At grabe, walang nakapagsabi na makukuha nila yung panalo. Kahit sa mga odds, dehado yung TNT. So, nagpakita ng puso yung local. Nakita natin yung TNT basketball. Panalo sila 77-75. Isang napakalaking statement win ito para sa koponan. Pinatunayan lang nila na hindi basta-basta sila na team kapag ginagamit nila yung brand of style nila. And here comes Chris Macolo. 31 years old pa lang. Pamilyar sa atin ang NBA first round pick noong 2015. Kaya naman pagdating sa talent at pedigree, walang duda yung kalidad niya. 7 years later, huli natin siyang nakita na naglaro sa PBA kung saan binuhat niya ang SMB para makuha ang 2019 Commissioner's Cup Championship. At ironically, ang tinalo niya sa finals, maglalaro siya ngayon dito, ang TNT, and yung import noon si Terrence Jones. So, grabe yung plot twist. Hindi rin natin pwedeng masabi na kinakalawang na si Chris Macolo dahil fresh na fresh siya mula sa kanyang stint sa Taiwan. Bukod doon, may recent experience din siya sa mga Pinoy basketball fans dahil naging import siya ng strong group athletics sa isang overseas tournament kamakailan lang. Ibig sabihin, physically fit siya, game ready, at higit sa lahat, alam na alam niya yung pulso at kultura ng basketball dito sa Pilipinas. Hindi siya maninibago sa physicality na laruan laban sa kanya. Bakit nga ba si Macolo ang perfect choice para sa TNT sa ganitong critical na situation? Ang pinakamalaking rason dahil isa siyang tunay na plug and play import. Hindi mo kailangang baguhin yung buong system ng coach para lang mag-fit siya sa laro eh. He can play inside, he can shoot from the outside, he runs the floor very well. Sa gitna ng isang matinding playoff series, wala ka ng oras para mag-adjust eh. Kaya kailangan mo ng isang manlalaro na kayang sumunod agad sa game plan nang walang kahirap-hirap. Isa pang bentahe ni Simac ay yung kanyang high basketball IQ at yung kanyang pagiging unselfish. Kahit hindi mo siya bigyan ng maraming touches o mag-isolate siya bawat possession, he will fit right away at magagawa niya pa rin ng paraan para makapag-contribute. Kaya niyang kumuha ng puntos from offensive rebounds, putbacks, transition baskets, and of course yung cuts niya. Ibig sabihin, hindi mababawasan yung laro ng mga locals tulad ni Calvin Oftana and RR Pogoy. Bagkus, mas mapapadali pa yung trabaho ng lahat dahil sa kanyang gravity sa loob ng court. Grabe yung turn of events, yung plot twist. Kahit alam nating ibang level si Bolbol, pero if you heard the name Chris Macolo, alam ng mga PBA fans yan. Kaya mas lalong naging exciting yung PBA semis. And let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agun Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.